Meron kayang kinalaman? Tatanong lang po tayo. Ang mga galaw ni Congressman Leandro Leviste ng Batangas doon sa kanyang napakalaking business ngayon. Isa sa mga business niya ngayon na pumutok talaga. Yung magkaroon siya ng prangkisa or tinatawag na super franchise na nakuha during Duterte administration. Ano yung prangkisa? Yan po yung pagtatayo ng mga solar business. Yan po yung isa sa mga una na Pilipinong nag-provide ng solar business sa Pilipinas. Maraming mga mall sa Metro Manila, especially yung malaking mall dyan sa may North Avenue, Quezon City, siya yung nakakuha niyan. Matapos mabigyan ng prangkisa ng panahon ni Duterte ang kanyang business. Yan po yan, super franchise sa solar business. Yan po yung pag-aari ng Batang Libiste. Okay? Alam nyo, para po sa inyong kalaman, isa po sa mga bilyonaryo, as in bilyonaryo, na congressman ang Batang Libiste. Kung hindi ako nagkakamali, parang nasa mahigit na 50 billion yata ang asset nito eh. Grabe ano? Anak ni Loren Legarda. Okay? Kaya kung itatanong yan, dahil ibang-iba po kasi ang galaw nitong batang congressman. Maaring tala ng kabataan niya o yung talino niya, prinsipyo niya, kung ano man. Usually, ang mga bagong congressman hindi ganyang kaagresibo sa mga expose tungkol sa pera ng national government, pera ng kongreso mismo. Sa bagay, nakakabuti rin sa atin, nalalaman natin ang totoo. Kaya ako paminsan-minsan proud din sa kanyang ginagawa kasi dati ko rin ginawa yan eh. Yung mga pinagtrabahuan ko na alam kong mali ang ginagawa, iniiwan ko. Maalis ako. Katulad sa PTV4, di ba? Kaya ako hanggang ngayon may nagtatanong pa bakit ako nawala. Umalis po ako dyan. Hindi na ako bumalik. Dahil nga mula nung i-expose ko ang katiwalian na korupsyon dyan sa PTV4 at PCO, siyempre hindi nila nagustuhan yon. Kahit na gusto pa nila, hindi na ako bumalik. Kahit under contract pa ako. Ganon tayo. Kahit na loob ng bakuran, kung merong kalukuhan, lalo kung pera ng bayan, hindi natin pwedeng palampasin yan. Diba? So itong si Libiste, ganon ang dating. Congressman ng 1st District ng Batangas, kung di ako nagkakamali, ay yung mga budget sa Kongreso ang kanyang ini-expose. Magkano napupunta sa bawat congressman? Monthly, weekly, at saka yung mga project. Tapos yung budget sa national government, hindi lang mo sa Kongreso, kasama ang Senado at ang Malacanang, ini-expose niya. Yun ang kanyang ginagawa. Kaya nga, tinatanong ko ulit, ulitin ko yung tanong ko, siya ba, may kaugnayan ba sa kanyang business, kung paano lumaki ang kanyang business, ang isa sa kanyang mga business na solar, dahil super franchise ang ibinigay ng Duterte administration. Kasi ang dating niya kasi ngayon, sa aking personal na opinion at pananaw, may pagka-Duterte. Di ba? May pagka-Duterte ang kanyang galaw. Kasama ng ibang congressman na maka-Duterte. At wala kayong ni minsan nakita at ako'y nadinig na binanata niya si Sara Duterte. O wala siyang anumang batikos kung anumang isyong legal sa mga Duterte kahit minsan. Pero itong gobyerno ay kanyang patuloy na binabakbakan ng batang congressman ng unang distrito ng Batangas. O kayo mga taga Batangas, ang ayon ba kayo doon? Yung inyong congressman ang patuloy na bumabatikos sa sinasabi niyang mali, magastos na gobyerno ni Pangulo Marcos. Pero yung gobyerno na dating Pangulong Duterte, wala tayong narinig sa kanya. Kahit itong ginagawa ni Sara, ng biyahe, banat ng banat sa gobyerno, puro paninira ang ginagawa sa labas at sa loob at labas ng bansa. Wala ring naging reaksyon at pahayag ang Batang Libiste. Alam nyo, issue lang po ito, walang personal lang. Kaibigan ko pa naman ang tatay nito. Ang tatay ni Libiste, yung dating governor ng Batangas na si Tony Libiste. Na nung ilang taon lang kami hindi nakikita niyan, madalas kami nakikita niya sa Davao. Masarap kausapin tatay niya, business-minded talaga.
Talagang pag nag-usap siya, talagang marami kang matutunan sa kanya sa larangan ng buhay. Yun ang tatay niya. Kilala niya ako at kilala ko siya. Anyway, so yun lang po. Ano ang inyong masasabi niya? Sang-ayon ba kayo o hindi? Napansin ba nyo na bakit siya mas agresibo ngayon na punahin ang ginagawa ng gobyernong ito? Karapatan na niya yun, hindi ko sinasabing bawal. At yung nakaraang gobyerno, wala naman tayo narinig na negatibo. Kaya nga po, ang aking observation ay parang may pagka-DDS etong batang libiste. Sabagay, ko ba naman yung magkaroon ng super franchise? Kauna-unahang Pilipinong nagkaroon ng ganyang kalaking prangkisa sa pagtatayo ng mga solar business kung saan-saan. Yan ay during Duterte administration. Kung hindi ako kakamali, nung opening yata nito, si Presidente Duterte pa ang kanyang naimbitahan. At talagang in-endorse pa. In-endorse pa ho ni Duterte. Itong business na ito ni Libiste nung panahong yun, kung inyong matatandaan. Anong inyong masasabi dyan? Please like and share ng ating mga video. At enjoy lang po. Sandali, may pahabol lang ako. Aba, ang tigas ng ulo talaga ng ating ibang kababayan. Ang dami pong na-hospital na naman. Kung di ako nakakamali, mahigit yata 20 ang nadala sa Jose Reyes Memorial Hospital sa Maynila. Isang hospital pa lang yon. Ay ilang hospital lang meron tayo sa buong Pilipinas, sa buong Metro Manila. Kayo talaga, hindi po kami nagkulang, bawal lang paputok, bawal lang maging maingat, hindi kayo nag-ingat, ayan. Ang hirap ng may sakit, nasa hospital, dahil naputukan, mayroon pa ngang namatay. Nako, nakikarami pa rin po kami at ang aking mga channel. Kaya lang hindi naman ako nagkulang. Kung yung mga gunita bago nagbagong taon, ilang beses akong gumawa ng video na nananawagan tayo. Ingat sa paputok, ilagay sa lugar, merong city ordinansa, may mga batas na local na dapat ipatupad, pero dapat igawin, matitigas yung ulo. O paano ngayon yan? Pag wala kang pera tapos yung may sakit yung anak mo dahil naputukan, wala kang pera dahil tapos yung anak mo nasa ospital, ngayon, paano ang hirap niyan? Kung nagtatrabaho, paano magtatrabaho kung sugatan? Kung nag-aaral, paano ka mag-aaral kung nasa ospital dahil naputukan? Sinadya man o hindi, biktima pa rin. Kung sino man po ang gumawa ng pagpaputok na malalakas na pinagbabawal, makonsensya kayo kung meron pa kayo nun. Yung mga walang kinalamang naging biktima ng paputok, yun naman silang kawawa. Masisira at maapektado ang kanilang pagtatrabaho at pag-aaral dahil lang doon sa mga pasaway. Hindi ho talaga kayo tumitigil. Kahit nung araw pa, taon-taon ginagawa ko na po ang panawagan, pagpapalaala, iwas sa paputok. Pero pagkatapos ng bagong taon, nagbibilang pa rin tayo ng mga biktima. Talaga kayo Sana ho'y gumaling na kayo sa lalong madaling panahon.